Nakakapagsabi na ba sa inyo ng sorry, hanggang dito na lang tayo? Ouch naman! Ang sakit naman nun, no? Kung ikaw masabihan yan, hindi ka ba masasaktan? Manhid ka na lang talaga. Kung hindi ka pa masasaktan kung sasabihan kang sorry, until dito na lang. Diba? Grabe. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. Panibagong kwento ang pagsasaluhan natin for today's video. At syempre, ako pa rin ang inyong kasama at hindi ko na kayo pabibitinin pa. Eto na at atin ang simulan ang ating tampok na kwento dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga relasyon pa lang, hindi naman talaga natatapos dahil naubusan ng pagmamahal ang dalawang tao para sa isa't isa. Minsan, ang nauubos lang ay ang taong patuloy na nagmamahal. Dear Mama Mia, siguro ang pinakamasakit na klase ng pagtatapos ay hindi naman dahil may ibang babae o ibang lalaki. Hindi dahil may napupusuan kang iba. Hindi dahil may isang malaking kasalanan na hindi kayang patawarin. Minsan natatapos ang isang relasyon dahil pareho na kayong napagod at naubos. Pero mas matagal mong inamin na pagod ka na kesa sa kanya. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Erica, 31 years old. At sa loob ng halos 7 taon, naniwala akong kapag totoong mahal mo ang isang tao, dapat handa kang gawin ng lahat para manatiling kayo. Hindi ko alam na darating ang araw na matutunan kong may pagkakataon pa lang ang pinakamalaking anyo ng pagmamahal ay hindi ang pananatili, hindi ang patuloy na paghawak kahit masakit, kundi ang pag-alis. Hindi ko rin alam na ako mismo ang magiging taong bibitaw sa isang napakatinding pagmamahalan. Noong gabing yun, 10:00 na ang oras. Nasa kusina ako. Nakasindi ang maliit na ilaw sa ibabaw ng lababo habang nakatingin ako sa isang tasa ng kape na hindi ko naman ininom. Sa kabilang bahagi ng mesa, tahimik na nakaupo si Jason. Nasa harap niya ang laptop, pero halos 10 minuto na siyang nakatingin sa iisang pahina. Hindi siya nagtatype, hindi rin siya gumagalaw. Pareho lang kaming nagpapanggap na may ginagawa kahit wala naman. Pareho naming iniiwasang tingnan ang isa't isa, Mama Mia. At sa katahimikan ng gabing iyon, ay parang alam ko na. May isang bagay nang namamatay sa pagitan naming dalawa. Hindi ko lang alam kung alin. Ang pagmamahal ba? Ang pag-asa ba? O kaming dalawa? Erica, mahina ang pagkakasambit niya sa pangalan ko. Napatingin ako. May sasabihin ako. Napangiti ako ng pilit na para bang walang kahit na anong iniinda. May problema ba? Tanong ko. Umiling siya. Pagod lang ako. Yun. 3 salita. Pagod lang ako. Ilang beses ko nang narinig yun sa loob ng mga nakaraang buwan. Hindi ko na mabilang, sa totoo lang. At sa bawat pagkakataong sinasabi niya iyon sa akin,
Ako naman ang nagiging mas maingat, mas tahimik, mas maunawain, mas mapagpasensya, at mas hinabaan pa ang pag-unawa. Kasi yun ang itinuro sa akin ng mga magulang ko tungkol sa pagmamahal. Kapag mahal mo ang isang tao, umintindi ka. Kapag mahal mo ang isang tao, magtiwala ka. Kapag mahal mo ang isang tao, maging mapagpasensya ka. Kapag mahal mo, hindi mo basta iniiwan ang tao, lalo na kapag nahihirapan siya. Kaya naman, kahit pagod na rin ako, nanatili ako. Kahit ilang buwan na siyang hindi nagtatanong kung kumusta ang araw ko. Kahit madalas ay magkatabi naman kami sa kama, pero parang magkaiba ang mundo naming dalawa. Kahit kapag may problema ako sa trabaho, ang lagi niyang sagot ay, "Kaya mo naman yan. Kaya mo na yan." Kahit kapag may gusto akong ikwento, nakikita kong mas interesado pa siyang mag-scroll sa cellphone niya kesa sa makinig. Nanatili pa rin ako sa kabila ng lahat ng yun, Mama Mia. Dahil sa iisang dahilan, mahal ko siya. At dahil natatakot din akong baka kapag ako ang unang bumitaw, baka ang isipin niya o ng ibang tao, ang ibig sabihin nun ay hindi ko talaga siya minahal. Erika, muli niyang tawag sa pangalan ko. Ano? Sa tingin mo? Pero hindi niya tinuloy. Tumigil siya. Anong sa tingin ko? Huminga siya ng malalim, na para bang humuhugot ng lakas ng loob bago magsalita. Masaya ka pa ba? Hindi ako agad nakasagot, Mama Mia. Sa totoo lang, yun ang unang pagkakataon na may nagtanong sa akin ng ganon. Hindi yung, "Mahal mo pa ba ako?" Hindi yung, "May problema ba tayo?" Kundi, "Masaya ka pa ba?" At doon ko napagtanto na baka matagal ko nang hindi tinatanong ang sarili ko sa tanong na yon. Tinitigan ko ang mukha niya, ang lalaking 7 taon kong minahal, ang lalaking kasama kong mangarap, ang lalaking pinili ko ng paulit-ulit sa harap ng pamilya ko, ang lalaking pinaniniwalaan kong makakasama ko hanggang sa aking pagtanda. At sa unang pagkakataon, maging ako sa sarili ko, hindi ko rin alam kung ano ang sagot sa tanong na yon. Kaya ang nasabi ko na lang ay, "Ikaw, masaya ka pa ba?" Hindi siya sumagot, Mama Mia. At kung minsan, mas malinaw pa sa anumang salita ang pananahimik. Sa totoo lang, bago kami naging ganito ni Jason, napakadali lang naming magmahalan. Nakilala ko si Jason, mga magda-24 na taong gulang pa lamang ako. Nagtatrabaho ako noon sa isang maliit na accounting firm sa syudad namin. Hindi naman kalakihan ng sweldo ko. Sapat lang para sa renta, pagkain, pamasahe, konting gala at konting ipon. Si Jason naman ay software engineer sa isang kumpanya. Hindi siya yung tipo ng lalaki na mahilig pumorma. Hindi rin siya yung tipo ng lalaking madaling lapitan o approachable. Hindi siya palabati, Mama Mia. Actually, nung una ko siyang nakilala, medyo nairita pa nga ako sa kanya eh. Dahil sa unang pagkikita namin, hindi niya ako pinansin. As in literal, na parang hangin lang akong dumaan sa harap niya. May birthday noon ng kaibigan kong si Camille. Magkakilala sila ni Jason dahil magpinsan ang mga nanay nilang dalawa.
In short, second degree cousin sila. Doon ko siya unang nakita. Nasa gilid lang siya ng sala. May hawak na isang bote ng beer. Simple lang ang kanyang suot. Naka-gray shirt at naka-jeans. Tapos tahimik siyang nakikinig habang nag-uusap ang mga tao sa paligid niya. Para bang bawat tao at bawat salita doon ay inuobserbahan niya ng maigi. Alam mo, single ang pinsan kong yan, bulong sa akin ni Camille. Okay, sabi ko. Okay? Hindi mo ba type? Hindi. Ikaw talaga, kaya ka hindi ka nagkaka-boyfriend eh. Hindi mo pa nga nakakausap yung tao, hinuhusgahan mo na. Sa hindi ko nga siya type eh. Bakit kailangan ko pa siyang kausapin para malaman kung hindi ko siya type? Tumawa siya. Ikaw ang arte mo. Alam mo sa arte mong yan, tatanda ka talagang dalaga. Wala naman akong pakialam noon, Mama Mia. Ang totoo, wala naman talaga akong balak na mag-asawa. Taliwas po sa mga kaibigan at mga kakilala ko o mga kaidaran ko. Hindi ko po pinangarap ang magkaroon ng asawa at pamilya, Mama Mia. Nasaksihan ko kasi ang hirap ng buhay kapag marami kang mga anak. Kapag marami kang binubuhay. Kapag marami kang sinusuportahan. Nakita ko kung gaano kahirap ang buhay namin habang lumalaki ako. Kaya naman wala akong balak na magdagdag pa ng mga taong makakaranas ng ganong sitwasyon. Pero ang hindi ko alam, Mama Mia, yun pala ay umpisa ng lahat ng paglunok ko sa mga sarili kong salita. Maya-maya ay umupo si Jason sa tabi ko. Hi, bati niya. Hello, sagot ko. Ikaw si Erica, 'di ba? Opo. Opo? Napakunot ang noo ko. Ay sorry, sanay lang ako, sabi ko. Sa ano? Sa mga lalaking mas matanda sa akin. Ngumiti siya. Well, 30 years old na ako. Ikaw? Magto-24 pa lang. Tumango siya. Alam ko eh. Alam mo pala, bakit mo ka nagtanong? At paano mo nalaman? Sinabi sa akin ni Camille. Pinutol ko na ang usapan. Pagkatapos noon ay wala na. Mama Mia, wala akong naramdaman na kahit ano. Wala akong naramdaman na dramatic na ambience sa paligid. Walang instant attraction. Walang kilig. Tahimik lang kaming naupo roon. Napatunayan kong hindi ko nga siya type. Hanggang sa napansin kong may hawak-hawak siyang plato. Hindi ka kumakain? Kumain na ako, sagot niya. Bakit may plato ka pang hawak? Wala lang. Para kunwari may ginagawa ako. Natawa ako dun sa tinuran niya. Alam mo, ang weird mo, sabi ko. Ikaw nga yung weird dyan eh. Hindi mo ako pinapansin, dito lang naman ako. Ano? Well, ikaw din naman, di ka naman namamansin. Pinapansin kaya kita, sabi niya. Siguro ngayon baka pinilit ka ni Camille eh. Hindi. Matagal na. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit. Pero dun nagsimula ang lahat. Hindi dahil sa isang napakalaking eksena, hindi sa isang romantikong pagtatagpo, kundi sa isang simpleng usapan na halos wala naman talagang ibang ibig sabihin. Pagkatapos ng celebration/party, hindi ko na siya inisip. Hanggang kinabukasan, biglang may nag-message sa akin. Hi, ako to, si Jason. Nakauwi ka ba ng maayos kagabi? Tinitigan ko ang screen.
Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang number ko. Pero may idea na ako. At maya-maya pa ay na-confirm nga ang pagdududa ko nung may pumasok ulit na message. Sorry kung nabigla ka sa pagme-message ko ha. Kay Camille ko nga pala nakuha yung number mo. Hindi ko alam kung bakit ako ngumiti. Sumagot ako. Oo, nakauwi naman ako ng safe. Ikaw, nakauwi ka ba? Hindi pa. Ha? Biro lang. Nakauwi ako. Siguro mga madaling araw. Doon ako napailing. Buwisit tong lalaking to sabi ko. Pero Mama Mia, ngumiti naman ako. At hindi ko alam na ang lalaking pinagsabihan kong weird nung gabing yun ay ang magiging dahilan kung bakit 7 taon kong makakalimutan kung paano ang mabuhay ng mag-isa. Noong mga unang taon naming dalawa ni Jason, halos wala naman kaming kinaharap ng mga malalaking problema. Hindi naman po perpekto ang relasyon namin. Wala naman sigurong ganun, 'di ba? Pero Mama Mia, pareho kaming mature enough para marunong mag-adjust sa tantrums at sa ugali ng isa't isa. Kapag wala akong pera, siya ang nanlilibre. Kapag siya naman ay kinakapos, ako naman ang gumagawa ng paraan. Partnership kumbaga Mama Mia. Yun ang isa sa mga nagustuhan ko sa relasyon naming dalawa. Walang lamangan, walang kwentahan. Kapag may tampuhan, hindi talaga kami natutulog nang hindi kami nag-uusap at hindi kami nagkakaayos. May mga gabing naglalakad lang kami sa mall kahit wala naman talaga kaming bibilhin o wala naman talaga kaming pakay doon. May mga weekend na pumupunta lang kami sa isang maliit na karinderya sa tabi ng apartment ko. Isang order ng sisig, 2 kanin, at isang soft drinks. Tapos, hati na kami doon, Mama Mia. Minsan tinatanong niya ako, love, kung yumaman tayo, saan mo gustong tumira? Kahit saan, isa lang naman ang gusto ko eh. Gusto ko, yung bahay ko, may malaking kusina. Bakit naman kusina? Gusto ko kasing magluto eh. Talaga? Kala ko ba ayaw na ayaw mong magluto? Ayaw kong magluto kapag kulang sa ingredients. Pero kapag may pera na tayo, well, marami na tayong pambili ng ingredients kaya magluluto na ako. Tumatawa siya. So kapag mayaman ka na, hindi ka na tamad para ipagluto ako? Oy, hindi naman ako tamad Ayoko lang talaga ng kulang sa ingredients. Kasi parang hindi na-justify ang galing ko sa pagluluto eh. Tapos tumawa siya. Kotse? Anong kotse ang gusto mo? Tanong niya. Toyota. Sagot ko. Toyota? Toyota lang ang gusto mo? Oy, bakit mo nilalang ang Toyota? Maganda kaya yun. Praktikal. Tapos hindi pa madaling masira. Okay, gets. Kung magta-travel naman tayo, saang bansa mo gusto? Sa Japan. Pareho tayo, gusto ko rin dun. Travel tayo dun anong trabaho naman ang gusto mo kung makakapamili ka? Sa totoo lang, kung makakapamili ako, ayoko magtrabaho, no? Gusto ko retired na ako. Tapos sabay kaming tumawa nung sinabi ko yon. Sa totoo lang, mukhang napakasimple naman ng mga pangarap namin noon, Mama Mia. Pero masaya. Hanggang dumating ang panahon na naging seryoso na kaming dalawa. Nagsimula na kaming mag-ipon. Nagbukas kami ng joint savings account. Hindi pa kami kasal pero parang ganun na rin, Mama Mia. Nagsama na kami sa iisang bahay dahil para sa amin ay mas praktikal yun.
Bukod sa praktikal sa gastos, mas makikilala pa namin lalo ang isa't isa. May listahan na rin kami ng mga bagay na gusto naming maabot ng magkasama. Gusto namin na magkaroon ng malaki-laking emergency fund. Gusto namin na magkaroon ng sariling bahay, yung hindi na nagmamonthly ng renta. Gusto namin na makapagpatayo kahit ng maliit na negosyo. Gusto namin na may tag-iisang kotse kaming dalawa. At gusto naming makapagpakasal. May notebook ako noon sa mga plano namin sa buhay. Sa unang page, ang isinulat ko, para sa buhay na bubuuin naming dalawa. Ang hindi ko alam na makalipas ang 7 taon, magiging kahon iyon ng mga alaala na ayaw ko nang buksan. Mama Mia, nagsimula po ang pagbabago nang ma-promote si Jason sa kanyang trabaho. Mas malaking sweldo, mas malaking responsibilidad, mas maraming overtime. At ang ibig sabihin noon, mas konti ang oras para sa akin at para sa aming relasyon. Noong una, naiintindihan ko naman. Ganun naman talaga eh. Hindi naman pwedeng lagi kaming magkasama dahil hindi naman lalapit sa amin ang aming mga pangarap, di ba? Busy lang siya. Yun ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Kapag hindi siya nakakasabay sa akin na makapag-dinner, busy siya. Kapag hindi siya nakakapag-reply sa mga chat at mga text ko, busy lang siya, baka hindi niya nakita. Kapag weekend at may trabaho pa rin siya, busy lang siya para sa future naming dalawa. Kapag ilang araw na kaming hindi nakakapag-usap ng maayos o halos hindi na nagkikita sa bahay, busy lang siya. Hanggang sa isang araw, napansin kong ginagamit ko na ang salitang busy para ipaliwanag ang lahat ng bagay na ayaw kong aminin. Hindi ko maamin-amin sa sarili ko na nararamdaman kong hindi na siya interesado. Hindi na siya present sa mga ganap ko sa buhay. Hindi ko maamin na baka hindi na niya ako kailangan. Hindi ko pinansin ang munting boses na nagsasabi sa akin na nagbago na ang mahal ko, Mama Mia. Alam mo ba kung anong ginawa ko? Mas pinili kong umintindi. Mas pinili kong magparaya at magpasensya. Hanggang sa dumating ang araw ng birthday ko. Hindi naman talaga ako umaasang meron siyang malaking regalo para sa akin. Para sa akin, Mama Mia, kahit simpleng dinner lang. Kahit siya lang yung nagluto. Kahit nga cake lang eh. O kahit isang sulat. O kahit isang yakap at halik, sabay bati ng happy birthday. Pero wala akong natanggap. 10:00 ng gabi, hindi pa siya dumarating. Naging 11:00. Naging 12:00. Nagpalit na ng petsa. Nagpalit na ng araw, pero ni anino niya ay hindi dumating. Nasa apartment lang ako. Mag-isa. Nakatayo sa harap ng maliit na cake na binili ko para sa sarili ko. Ang cake na may nakasulat na, "Happy birthday, Erica." Tumawa ako ng mahina habang tinititigan ko yung cake. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil parang nakakahiya. 29 na taong gulang na ako noon at nagdiriwang ako ng birthday ko ng mag-isa habang hinihintay ang taong pinili kong makasama habang buhay. Dati-rati naman, Mama Mia, sanay naman akong mag-birthday ng mag-isa eh. Sanay naman ako na mag-isa sineselebrate ang mga milestones ko sa buhay. Pero simula nung dumating kasi si Jason, sinamahan na niya ako. Simula nung dumating siya, hindi ko na namalayan na nakadepende na pala ako sa kanya. At ngayong wala siya, sa kauna-unahang pagkakataon mula nung nagsama kami sa mismong birthday ko, parang ang sakit-sakit.
Bandang 12:30 ay tumunog ang pinto. Pumasok siya. "Erika?" Tawag niya sa pangalan ko pero hindi ako sumagot. Nung makita niya ako ay isang salita lang ang kanyang sinabi. "Sorry." Tumingin ako sa kanya. Pinilit kong wag ipahalata ang dismaya ko sa boses ko. "Anong oras na?" tanong ko. May emergency kasi kami sa office. Pero birthday ko. Alam ko. Alam mo? Pero hindi ka umuwi. "Sorry, may emergency talaga." Tapos? "Pwede ba wag muna ngayon? Celebrate na lang natin next time yung birthday mo. Pagod na kasi ako eh." Yun na naman. Pagod na naman siya. Tumayo ako. "Bumili ako ng cake," sabi ko. Tumingin siya sa cake. "Happy birthday." Hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit mas masakit marinig yung bati niyang huli na kesa sa wala. Siguro dahil pakiramdam ko parang obligasyon na lang yung pagbati niya sa akin. Pakiramdam ko hindi naman talaga galing sa puso ang kanyang pagbati. "Salamat," sabi ko. Umupo siya at ako naman ay pumasok sa kwarto. At doon ako unang umiyak ng tahimik para hindi niya marinig. Hindi ko pa alam noon na ang gabing yun ang unang pagkakataon na pinili kong lunukin ng sakit para lang wag masira ang relasyong ipinundar naming dalawa. At kapag paulit-ulit mong nilulunok yung sakit, darating ang araw na hindi mo na alam kung paano ang lumunok. Mama Mia, sa totoo lang, pakiramdam ko noon, unti-unti akong nawawala. Hindi naman biglaan ang pagkawala ko. Unti-unti lang, dahan-dahan. Yung halos hindi mo mapapansin. Dati, napakahilig kong magbihis. Napakahilig kong lumabas. Napakahilig kong makipagkita sa mga kaibigan ko. Mahilig akong magplano ng weekend ko. Pero habang lumilipas ang panahon, naging sentro na ng mundo ko si Jason. At nang lumiit ang mundo ko, hindi ko napansin, Mama Mia, na pati pala ako ay lumiit na. Pati nga ang pinsan ni Jason na si Camille ay tinigil ko na ang pakikipagkita sa kanya. Hindi dahil ayoko, kundi dahil tuwing nagyayaya siya, iniisip ko na baka kailanganin ako ni Jason. Baka hanapin niya ako. Baka kailangan niya na kasama ako. Tumigil na rin ako pati sa pagsama-sama sa mga office outing. "Sorry hindi ako makakapag-promise eh. Baka kasi may lakad kami ng boyfriend ko." Yun ang lagi kong sinasabi sa kanila kahit ang totoo wala naman talaga. Mama Mia, ewan ko. Pero nung mga panahon na yun, wala na akong ibang gusto pang makasama kundi si Jason na lang. Wala na akong pakialam kung sino pa ang makasama ko. Kung sino pa ang mawala sa buhay ko, basta siya lang ang mananatili, sapat na yun para sa akin. Hanggang isang gabi, tinanong ako ni Camille, "Friend, Erika, may problema ba?" "Wala." "Sigurado ka?" "Oo." Tinitigan niya ako. Ang gabing yun, Mama Mia, ay isa sa mga gabing bihira kaming nagkakasabay umuwi. "Sorry friend pero parang ibang tao ka na. Parang hindi na ikaw yan." Napangiti ako. "Ano ka ba? Wala naman talagang tao na nananatili kung sino siya mula noon hanggang ngayon, di ba? Nag-mature lang ako." "Hindi Parang iba ka talaga." "Anong iba?"
Di ba kapag nag-mature ka, may bahid ka pa rin naman nung nakaraan mong sarili? Ikaw talaga parang hindi ko na nakikita ang friend kong si Erica sa'yo. Para kang nawala. Hindi ako nakasagot dahil alam kong tama siya. Pero nung mga panahon na yun, ayokong aminin. Kasi kapag inamin kong nagiging ibang tao na ako, Mama Mia, ang kailangan kong gawin hanapin ulit yung dating ako. Yung dati kong sarili. At mas madali para sa akin noon ang manatiling kasama si Jason kesa sa harapin ang posibilidad na baka nagbago na ang damdamin niya para sa akin. Na baka hindi na ako mahal ng taong pinakamamahal ko. Isang gabi nasa sala ako. Naglalaro ako ng cellphone habang hinihintay ko si Jason. Nasa shower kasi siya, Mama Mia. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Hindi ko naman talaga balak tignan yon. Pero may lumabas na notification. Thank you for tonight. I really needed that. Walang pangalan. Isang number lang. Hindi ko ginalaw ang cellphone pero ilang segundo pa lang ang nakakalipas ay may kasunod ulit na mensahe mula pa rin dun sa number na yon. Please don't disappear on me again, ha? Nanlamig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung sino yun. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi normal ang mensaheng yun, Mama Mia. Nang lumabas si Jason mula sa shower, ay agad niyang napansin ang mukha ko. Okay ka lang? Sino tong nagme-message sa'yo? Natigilan siya. Anong message? May nag-text kasi. Lumapit siya at kinuha ang kanyang cellphone. Tiningnan ang screen. At sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, nakita kong natakot siya. Hindi naman yung takot na halata dahil kitang-kita sa mukha. Pero may dumaplis na takot sa kanyang mata. Sa office? Office? Oo, kaopisina ko. Anong pangalan? Kaopisina ko lang yan. Jason, anong pangalan? Pwede ba, Erica? Pagod na ako eh. Natawa ako ng mapait. Ano? Pagod ka na naman? Oo. Pagod ka na naman sa akin pero bakit parang hindi ka naman pagod para dun sa nag-message sa'yo? Natahimik siya. At dun nagsimula ang pinakamahabang gabing naranasan ko sa tanang buhay ko. Hindi dahil nalaman kong may ibang babae, kundi dahil sa unang pagkakataon na pagtanto kong may bahagi ng buhay ko na parang namatay. At may bahagi ng buhay niya na tila hindi na ako kasama. At sa totoo lang, Mama Mia, yun ang pinakamasakit kaysa sa pagtataksil. Dahil ibig sabihin nun, habang ako akala ko pareho pa kaming nasa iisang relasyon, siya naman ay may iba na palang mundong binubuo. Isang mundong wala siyang balak na isama ako. Hindi ko siya tinanong ng gabing yun. Hindi ko siya pinilit magsabi ng pangalan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Hindi ako nag-empake. Hindi ko rin siya sinaktan. Umupo lang ako sa harap niya, Mama Mia. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Jason. May iba ka na ba? Wala siyang sagot. Lumipas ang ilang segundo. 10, 15, 20. Siguro mga minuto bago siya sumagot ng wala. Isang salita, pero hindi ko pinaniwalaan. Hindi dahil may ebidensya ako, kundi dahil kilala ko siya. 7 taon ko siyang minahal. Ilang taon din kaming nagsama sa iisang bubong. Kaya alam ko na ang likaw ng kanyang bituka.
Alam ko na kung kailan siya nagsisinungaling. At alam kong sa pagkakataong yun ay nagsisinungaling siya. Kinabukasan, hindi ko mapigilan ang sarili kong magtanong kay Camille. Hindi ko sinabi sa kanya ang buong detalye. Pero may isang bagay siyang sinabi sa akin na hindi ko makalimutan. Alam mo, friend, minsan hindi mo naman kailangan ng proof para malaman mong may mali eh. Tumingin ako sa kanya. Pero kailangan ko, Camille. Bakit? Kasi baka mali ako eh. Baka iniisip ko lang na meron pero wala naman. Umiling siya. Paano kung hindi ka mali? Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Alam mo, kung hindi man siya nagloloko, masakit pa rin na hindi kanya kayang bigyan ng peace of mind. At doon ko naintindihan, hindi mo naman kailangang mahuli siyang may ibang babae para masabi kong nasasaktan na ako. Hindi ko kailangang makita silang dalawa na magkahawak ng kamay. Hindi ko kailangang basahin ang lahat ng mga messages. Sapat na yung pakiramdam na hindi na ako panatag. Sapat na yung gabi-gabi kong tinatanong ang sarili ko kung saan na siya. Sapat ng pakiramdam ko ay kailangan ko makipagkompetensya sa isang taong hindi ko naman kilala. Pero kahit na ganun, Mama Mia, hindi pa rin umalis ang lola mo. Dahil mahal ko siya. At minsan ang pagmamahal ang dahilan kung bakit tayo nananatili sa isang lugar na matagal nang hindi natin tahanan. Makalipas ang 3 buwan, umamin sa akin si Jason. Hindi dahil nahuli ko siya, kundi dahil siya mismo ang nagsabi sa akin. Nasa sasakyan kami noon. Umuulan. Napaka-traffic. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Hanggang sa bigla na lang niyang sinabi, Erica, ano yun? May kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ako gumalaw. May iba. Parang biglang tumigil ang mundo ko. May iba kang babae? May iba kang karelasyon? May iba kang girlfriend? Tanong ko. Wala. Hindi ko siya girlfriend. Hindi kami magkarelasyon. Magkaibigan lang kami. Pero may nararamdaman ako para sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatingin sa windshield. Matagal na? 6 months. 6 months ko nang alam na mahal ko siya. 6 na buwan, Mama Mia. Habang ako ay naghihintay sa kanya gabi-gabi. Habang gumagawa ako ng napakakomplikadong dinner para ipakita sa kanya na mahal ko siya. Habang iniisip ko na baka stress lang siya sa trabaho. Habang pinoprotektahan ko siya sa mga kaibigan ko na naghahanap sa kanya. Habang sinasabi ko sa sarili kong busy lang siya, may ibang babae na palang laman ang puso niya. Alam ba niya na mahal mo siya? Hindi pa? Balak mo bang sabihin? Oo. Mas mahal mo ba siya kaysa sa akin? Matagal siyang sumagot. Oo. Yun ang sagot na halos pumatay sa akin, Mama Mia. Hindi dahil may iba na, hindi dahil mahal niya, kundi dahil mas mahal niya kesa sa akin. Sabihin mo nga sa akin, bakit hindi mo ako binitiwan? Bakit hindi mo ako hiniwalayan? Reserba ba ang tingin mo sa akin? Hindi siya sumagot at ang katahimikan niya
ang nakuha kong sagot sa mga tanong ko, Mama Mia. Tumulo ang luha ko, pero hindi ako humagulgol. Hindi ako sumigaw. Tinitigan ko lang ang patak ng ulan sa may windshield. Alam mo ba kung anong pinakamasakit, Jason? Tahimik siya na para bang hinihintay ang sagot ko. Hindi naman yung may mahal kang iba eh. Huminga ako ng malalim na pilit pinipigilan ang pagbuhos ng mga luha sa mga mata ko. Ang pinakamasakit, Jason, ay yung habang pinipili kitang intindihin araw-araw, ikaw pala ang unti-unting pumipili na mawala ka sa akin. Hindi siya nakasagot at sa gabing yun pareho naming alam. May isang bagay na hindi na kailanman maibabalik. Pero hindi pa pala yun yung dulo. Dahil minsan, bago tuluyang matapos ang isang relasyon, kailangan mo munang maranasan ang lahat ng dahilan kung bakit kailangan mo na itong bitawan. Pagkatapos umamin ni Jason, Mama Mia, akala ko talaga tapos na. Akala ko ang susunod na mangyayari ay mag-i-empake ako. Aalis at hindi na magpapakita sa kanya. Pero hindi pala ganun kadaling itapon ang 7 taon naming dalawa. Hindi pala ganun kadaling tanggalin sa buhay mo ang taong naging parte ng halos lahat ng ala-ala mo. May mga gamit sa bahay na siya ang bumili. May mga restaurant na siya ang nagturo sa akin. May mga kantang hindi ko na kayang pakinggan. May mga lugar na hindi ko na kayang puntahan. At higit sa lahat, may mga pangarap na hindi ko alam kung papaano bubuuin nang wala siya. Kaya nang sabihin niya sa akin na, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Aayusin natin to. Pipilitin ko na alalahanin kung paano at bakit kita minahal. Kahit masakit yung hinihiling niya, pinagbigyan ko. Hindi dahil nakalimutan ko ang sinabi at ginawa niya. Hindi dahil wala akong dignidad, kundi dahil mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat ng ginawa niya, Mama Mia. At minsan, kahit alam mong nasaktan ka na, may bahagi sa puso mong umaasang baka sa pagkakataong ito ay pipiliin ka na niya ng buong buo. Puputulin ko na lahat ng ugnayan naming dalawa. Sabi niya, sigurado ka? Oo. Di ba sabi mo mahal mo siya? Di ba mas mahal mo siya kaysa sa akin? Baka napagod lang ako sa atin. Baka ikaw naman talaga ang mahal ko. At siya, tapos na. Tinitigan ko siya. Kung babalik ako, Jason, hindi ibig sabihin nun na nakalimutan ko na. Alam ko, hindi ibig sabihin nun na wala na ang sakit. Alam ko. At hindi ibig sabihin na babalik agad ang tiwala ko para sa'yo. Naiintindihan ko. At handa akong patunayan sa'yo na karapat dapat akong pagkatiwalaan mo ulit. Tumango ako. At sa loob ng mga sumunod na ilang linggo, Mama Mia, in fairness naman, sinubukan naman niya talaga. Mas naging transparent siya. Hindi na niya tinatago ang cellphone niya. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga. Niyaya niya akong mag-dinner. Nagplano kami ulit. Nag-usap. Tumawa. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, naramdaman kong baka nga may pag-asa pa kaming dalawa. Baka nga naman yung babaeng yun ay dumating lang bilang isang pagsubok sa aming relasyon para mas lalo pa kaming pagtibayin. Pero Mama Mia, may isang bagay na hindi ko pa naintindihan noon. Na may mga sugat pala na kahit takpan mo, hindi ibig sabihin nun ay gumaling na. Minsan nagsasara lang ang balat.
Pero sa ilalim nito, may impeksyong patuloy na kumakalat. At ganun ang puso ko. Mukhang okay kung titignan mo sa labas, pero ang totoo ay hindi naman talaga. Hindi ko na kayang maging katulad ng dati. Kapag late lang siya, kahit 10 minuto lang, napapaisip na ako. Kapag hindi siya sumasagot, kinakabahan na ako. Kapag may tumatawag sa kanya, gusto kong malaman agad kung sino. Kapag may bagong babae sa office event nila, tahimik kong iniisip kung kilala ko ba siya. Hindi ko pinagmamalaki yun, Mama Mia. Ayokong maging ganong klase ng babae. Pero paano mo nga ba ibabalik ang tiwala sa taong siya mismo ang sumira nito? Isang gabi sabi niya sa akin, "Mahal na mahal kita. Patawad kung nakalimutan ko yun nung una." Sabi niya. Mama Mia, nakita ko naman na sincere naman siya sa sinasabi niyang yun, pero ewan ko kung bakit hindi magawang magtiwala at maniwala ng puso ko ng buo. Lumipas pa ang ilang mga linggo. On a random night, bigla niyang sinabi sa akin, "Parang hindi mo na ako pinagkakatiwalaan." Napatingin ako sa kanya. "Ikaw naman ang nagturo nun sa akin." Sagot ko. Natigilan siya. Hindi ko yun sinabi para saktan siya. Katotohanan lang yun, Mama Mia. Sinusubukan ko naman, Erica. Alam ko. Pero bakit parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin? Jason, hanggang kailan ba ako magbabayad sa pagkakamali ko, Erica? Hindi naman talaga ako nakipagrelasyon sa iba, 'di ba? Hindi ka nga nakipagrelasyon, pero may emotional connection kayong dalawa. Hanggang kailan tayo ganito, Erica? Mama Mia, dun ay natanong ko nga ang sarili ko. Hanggang kailan nga ba? Hanggang kailan ko siya papatawarin? Hanggang kailan ko kailangang patunayan na handa akong manatili? At hanggang kailan ko kailangang magdusa dahil sa kasalanang hindi naman ako ang gumawa? Lumipas ang ilang mga buwan. Akala ko gumaganda na kami. Pero isang gabi may napansin akong pagbabago. Hindi sa cellphone, hindi sa oras ng pag-uwi kundi sa mga mata niya. May distansya na naman. Erica, may pag-uusapan tayo. Napahinto ako sa ginagawa ko. Ano yun? May offer sa akin. Sa Hong Kong. Parang may humigpit sa dibdib ko. Gaano katagal? 2 years. Kasama ako? Tanong ko habang tinitignan ko siya. Hindi siya agad sumagot at doon ko naramdaman ang pamilyar na sakit. Ang sakit na ilang buwan ko nang kilala. Ikaw kung gusto mong sumama, sabi niya. Pero hindi naman yun ang sagot sa tanong ko, Mama Mia, kaya muli akong nagtanong. Kasama ba ako? At sa pagkakataong yun, sinabi niya ang bagay na hindi ko inaasahang maririnig ko. Siguro mas mabuting mag-focus na muna ako sa sarili ko. Hindi ako umiyak sa sinabi niyang yun. Hindi ako naggalit. Tumango lang ako. Sige. At sa gabing yun, may isang bagay na nagbago sa akin. Hindi na ako natakot sa posibilidad na mawawala siya. Dahil sa unang pagkakataon, Mama Mia, naisip kong baka mas nakakatakot pala ang pananatili niya. Baka kapag nanatili pa siya, lalo lang masayang ang mga panahon naming dalawa. Nang umalis si Jason papuntang Hong Kong, hindi naman kami agad naghiwalay.
sinubukan pa rin naman namin. Video calls, messages, good morning, good night, I miss you, I love you. Pero ang mga salitang yun ay tila naging routine na lang. Parang checklist na kailangang mapulpil sa isang araw. Hindi na damdamin. Minsan magkausap kami ng 30 minuto pero parang wala naman talaga kaming napag-usapan dalawa. Kumusta? Okay lang. Kumain ka na? Oo. Pagod ka ba? Medyo. Okay, sige, good night. Good night. Yun lang. Tapos na. Dati kaya naming mag-usap hanggang madaling araw eh. Ngayon parang wala na kaming gustong sabihin sa isa't isa. At doon ko napagtanto, hindi pala laging distansya ang sumisira sa isang relasyon. Minsan nauuna munang lumayo ang puso bago sumunod ang katawan. Pagkaraan ng 6 na buwan, napansin kong hindi na ako nasasaktan kapag hindi siya tumatawag. Hindi na ako naghihintay ng notification sa cellphone ko. Hindi na ako tumitingin sa orasan tuwing gabi. At yun ang kinatatakutan ko, Mama Mia. Hindi dahil nawawala na ang pagmamahal, kundi dahil nawawala na ang pangangailangan ko sa kanya. Isang gabi, tinawagan niya ako. Miss mo na ba ako? Napangiti ako ng pilit kasi nga video call yun eh. Oo. Sagot ko kahit hindi naman ako sigurado. Parang hindi naman, sabi niya. Natahimik ako dahil dun, Mama Mia. Erika, hindi mo ba alam? Anong hindi ko alam? Hindi mo ba alam kung anong dapat mong maramdaman? Yumuko ako, Mama Mia. Dahil natumbok niya. Sakto ang sinabi niya. Huminga siya ng malalim. May iba ka ba? Tanong niya. Natawa ako ng mahina. Wala. Sigurado? Oo, Jason. Then anong problema? Napatingin ako sa kisame. Siguro napagod na lang ako. Totoo kong sagot. Tahimik siya, Mama Mia. At sa unang pagkakataon, siya naman ang hindi nakasagot. Pagkaraan ng 1 taon, umuwi si Jason. Hindi ko alam na darating siya. Bigla na lang siyang nasa labas ng apartment ko. May dalang maliit na maleta. Nakatayo siya sa harap ng pinto. Hi. Surprise. Hindi ako agad nakapagsalita. Ngumiti siya pero wala akong naramdaman. Hindi ako kinilig. Walang excitement. Wala rin namang galit. Parang nakatingin ako sa isang taong kilalang kilala ko noon pero hindi ko na alam kung sino ngayon. Pwede ba akong pumasok? Tumabi ako at pinapasok ko siya. Tumingin siya sa paligid. Napansin niyang marami nang nagbago. May mga bagong halaman sa tabi ng bintana. May bagong bookshelf. May mga litrato ako kasama ang mga kaibigan ko. At sa mesa, may maliit na planner. 1 taon lang akong nawala, pero parang nagbago ka na. Ang dami mo nang ginagawa ngayon. Oo nga, sagot ko. Masaya ka ba? Tumingin ako sa kanya. Masaya. Erika, na-miss kita. Yun ang salitang dati kong hinihintay pero ngayon parang huli na. Na-miss din kita. Peke kong sagot. Tumango siya. Can we start again? Napabuntong hininga ako. Jason,
Please, Erica. Jason, alam mo bang ilang beses kong hinintay na sabihin mo yan? Ang problema, nung gusto kong magsimula ulit tayo, di mo naman ako binigyan ng pagkakataon. Nung mga panahon na ginugol ko ang sarili ko para sa'yo, nawala ka naman sa akin. Erica, alam kong nasaktan kita. Alam kong nagkamali ako. Pero nagbago ako. Alam ko, nakikita ko naman eh. Then why can't you give me another chance? Tinitigan ko siya, Mama Mia. Dahil baka hindi na ako yung babaeng minahal mo noon. Hindi na ako si Erica. Pwede naman kitang kilalanin ulit. Pwede naman kitang mahalin ulit. Ang tanong, Jason, mamahalin pa ba kita ulit gaya ng pagmamahal ko sa'yo dati? Napayuko siya at sa katahimikang yun, alam kong may sagot na. Mahal kita, Jason. Totoo yun. Wala pa rin akong nakikitang ibang lalaki na makakasama ko. Kundi ikaw lang. Kaya lang naubos na ako eh. Pero Mama Mia, nagmakaawa pa rin si Jason. Kaya nagpa siya kaming subukan ulit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil may bahagi sa atin na ayaw mamatay nang walang huling laban. Nag-date kami. Nagpunta sa mga lugar na dati naming pinupuntahan. Kumain sa mga maliliit na restaurant kung saan niya sinabi sa akin na mahal niya ako. Naglakad kami sa park, tumawa, nagkwentuhan. Minsan nakalimutan kong nasaktan niya ako. Pero pagkatapos ng gabi, bumabalik lahat. Dahil hindi mo mabubura ang nakaraan dahil lamang masaya ang isang gabi. Isang araw nakita ko siyang may hawak na lumang letrato. Letrato naming dalawa nung first anniversary namin. Ang bata pa natin dito, Anya. Oo nga. Ang saya natin dito, no? Oo nga. Pwede pa naman siguro tayong bumalik sa panahong to, Erica, 'di ba? Hindi ako sumagot. Erica, pwede ba nating ibalik ang saya? Mama Mia, dun ko napagtanto. Paulit-ulit lang ang ganitong senaryo. Paulit-ulit lang akong masasaktan. Paulit-ulit lang din siyang aasa. Baka kapag handa na naman ulit ako, siya na naman tong hindi. Cycle lang ang mangyayari sa aming dalawa. Isang 12:00 ng gabi, nasa sala kami. Parehong tahimik, walang away, walang sisihan, wala nang pagtatanggol. At marahil yun ang pinakamasakit dahil umabot na kayo sa puntong wala nang gustong lumaban. Wala nang saysay ang pagsigaw. Tumingin ako sa kanya. Jason, di ka ba napapagod? Napapagod. Ako rin, Jason. At doon ko unang naramdaman ng kakaibang kapayapaan. Hindi saya, hindi lungkot, kundi kapayapaan. Sa tingin ko, kailangan na nating bumitaw. Kailangan na nating itigil ang laban. Sigurado ka? Hindi ko alam pero sinabi kong oo, Mama Mia. Mahal mo pa ba ako, Erica? Oo. Mahal din kita, Erica. Sagot niya. Pero minsan, Jason, hindi na sapat ang pagmamahal eh. Tumangu-tangu siya, Mama Mia, na para bang sa wakas ay naintindihan na niya. Pagkatapos ay tumayo siya at pumasok sa kwarto.
Kinabukasan, nag-empake siya. Tahimik, walang malaking eksena, walang paghahagis ng damit o kung ano paman. Walang sumisigaw sa aming dalawa. Isa-isa niyang inilagay ang mga damit niya sa maleta. Tiningnan ko lang siya. Minsan tumitingin siya sa akin pero walang sinasabi. Nang matapos siya ay lumapit siya sa akin. Pwede ba kitang yakapin? Tumango ako at niyakap niya ako. At doon ako tuluyang nanghina. Naamoy ko ang pabango niya. Yung parehong pabango na unang naamoy ko nung birthday party ni Camille. 7 taon, Mama Mia. 7 taon ng buhay ko. 7 taon ng mga plano. 7 taon ng mga away. 7 taon ng mga tawanan at 7 taon ng mga pangarap. Pero ngayon, isang yakap na lang ang natira. Salamat sa lahat. Bulong niya. Salamat din. Sagot ko. Tiningnan niya ako. Paalam, Erika. Ngumiti ako. Paalam, Jason. Pagkasara ng pinto ay umupo ako sa sahig. At doon ko lang pinayagan ang sarili kong umiyak. Hindi dahil gusto kong bumalik siya, kundi dahil kailangan kong magluksa. Hindi lang sa isang tao, kundi sa buhay na akala ko ay mangyayari sa hinaharap ko. Kinabukasan, nagising akong mag-isa. Automatic kong inabot ang kabilang bahagi ng kama. Wala ng tao. Walang kumot na nakatupi. Walang humihili. Walang nagtatanong kung bakit maaga akong nagising. Tahimik lang. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, ay tuluyan na akong naging mag-isa at nakakapanibago. Pero may kakaiba. Hindi ako natatakot. Nasasaktan ako pero hindi ako natatakot. Tumayo ako, nagkape, naglinis ng bahay at binuksan ng mga kurtina. At nang tumama ang sikat ng araw sa sala ay napansin kong matagal ko palang hindi ginagawa yon. Parang buong relasyon namin, laging nakasara ang mga kurtina. Hindi ko alam kung bakit. Siguro sanay akong maghintay. Sanay akong may hinihintay na umuwi. Pero ngayon wala na. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kalayaan. This year lang, Mama Mia. 1 taon matapos kaming maghiwalay ay nakatanggap ako ng mensahe. Mula sa kanya. Kumusta ka na? Matagal kong tinitigan yon. Dati isang notification lang mula sa kanya sapat na para baguhin ang araw ko. Okay lang ako, ikaw? Okay rin. Sige. Teka. May isisend nga pala ako sa'yo sa messenger. Blinak mo kasi ako eh. Ano ba yun? Tanong ko. Invitation sana. Invitation para saan? Para sa kasal ko? Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Ang totoo niyan, oo, aaminin kong may konting sakit. Pero hindi naman yung masakit na masakit. Parang nabigla lang ako. Sige, i-unblock na kita ngayon. Sabi ko makalipas ang ilang segundo. Nung na-unblock ko siya, wala pang 1 minuto ay may na-send na sa akin na invitation ng kasal. Kasal niya at sa isang babae. Doon niya kwento sa akin na ang babaeng yun ay kababata pala niya sa probinsya. 2 buwan matapos kaming maghiwalay ay nagtagpo silang dalawa. At yung babaeng yun ang dahilan kung bakit naging okay siya. Hindi yun yung babae na minahal niya habang kaming dalawa. Iba yun, Mama Mia. May 19, 2026, ginanap ang kasal nilang dalawa. Pumunta ako, Mama Mia. Hindi dahil gusto kong manggulo, hindi dahil gusto kong agawin siya,
kundi dahil para makita kung tama ang ginawa ko. Sa totoo lang, maging si Camille ay nagulat sa desisyon ko na pumunta. Sigurado ka ba, friend? Di ka ba masasaktan doon? Alam mo, masokista ka rin, ano? Hindi naman ako masokista, Camille. Inimbitahan ako, kaya natural lang napupunta ako. Sige, ikaw bahala. Pero wag kang umalis sa tabi ko, ha? Para kung sino man yang magsasabi sa'yo ng kung ano-ano, jojombagin ko talaga. Mama Mia, nagkita nga kaming dalawa doon sa mismong kasal niya. Nung tinignan niya ako at tinignan ko siya, nagngitian lang kami. Aminin ko na medyo may kirot. May mga tanong sa puso ko. Paano kaya kung kaming dalawa yung ikinasal? Paano kaya kung kaming dalawa yung nasa harap ng altar at nag-e-exchange ng I do? Pero hindi na mangyayari yun. Hindi na mangyayari yun dahil may mahal na siyang iba. At hindi naman din ako nagsisisi sa naging desisyon ko noon. Sa ngayon, Mama Mia, mag-isa ako. Masaya. Maniwala man kayo sa hindi, pero masaya ako. Kung meron mang darating sa buhay ko para makasama ko habang buhay, handa naman akong tanggapin siya. Pero isa lang ang natutunan ko sa naging relasyon naming dalawa ni Jason. Kapag wala na talaga, kahit anong pilit mo, wala na talaga. Kailangan mo lang matutong bumitaw. Dahil hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban hanggang wakas. Minsan ang pinakamahirap na desisyon ay ang pagsabi na, mahal pa rin kita, pero pinapalaya na kita. At marahil yun ang tunay na kahulugan ng pagbitaw. Hindi naman yung kawalan ng pagmamahal, kundi ang pagkakaroon ng sapat na pagmamahal para sa sarili mo, para masabi mong, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat po, Mama Mia, at naway may nakuha kayong aral mula sa naging karanasan ko. Lubos na gumagalang, Erica. Hanggang dito na lang ba? Meron talagang ganun eh. Naalala ko yung a friend ko. Alam mo ba ang tagal nila? As in like, ang tagal-tagal nila. Pero iba naman yung kaso nila, like third party talaga yon. Pero alam mo, sa tinagal-tagal nila, like almost 10 years silang magkarelasyon, yung kanyang ka-third party, 5 months lang. Matapos nilang maghiwalay, nagpakasal. As in like, super sakit dun para sa kaibigan at sa kakilala ko. Pero, siguro, yun nga talagang sinasabi nila, na kapag hindi talaga kayo para sa isa't isa, hindi talaga kayo para sa isa't isa, kahit ipilit mo pa, 'di ba? Masasaktan ka lang. Dudugo lang 'yan kapag pinilit mo. Minsan ang pagmamahal, hindi naman ang pananatili, kundi ang pagbitaw at ang paglayo. Grabe naman, ang sakit naman. Anyways, maraming salamat sa pananatili ninyo hanggang sa puntong ito ng ating kwento. Paki-like at share ng kwentong ito ni Erica. Please naman, maawa naman kayo sa inyong Mama Mia. Grabe naman, maawa. And syempre, bago tayo magpaalam, mag-hello muna ako sa ating pong mga kasuki na mga subscribers na andito pa rin para sa ating lahat. Hindi lang sila basta subscribers ha, kundi members din sila nitong ating channel. Ayan. Hi po ako sa pinakabago nating member na si... hello sa pinakabago nating member na sinimula nating batiin nung Monday na si Edjerica Lope. Maraming salamat. Hi din ako sa nagbabalik gold member na si Evelyn Kawit, kay Rico Sedanco, Ernesto Boyce, Miriam Gutierrez, Freaky, Rose Arevalo, Colleen Bueno, Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Hi, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, at syempre kay Mila
Raduban, maraming thank you. Hello din ako sa ating mga kasuki na mga subscribers na nandito pa rin para sa atin. Hi ako kay Rolin de la Cruz. Hello sa iyo kay Elizabeth Lagunday Aksa Heliana, kay Diz Limbo, kay Abraham D. Maraming salamat. Hello din ako kay Ernesto, kay MJ Lu, kay Mika Mamawag, Ramona Gonzalez. Maraming salamat din kay Angie San Carlos Kapungkol, Crizel Joey Cadornigara. Si Ernesto Boys nga pala, pinalo na niya ako sa TikTok. Kayo pa, kailan pa? Kailan niyo pa ako ipapalo? Mag-check out na rin kayo ng mga dapat yung i-check out doon ha. Hello din ako kay Ruby Ramos, kay Christine Cabael, kay, sino ba to? Rose Mindiola, maraming salamat. Rachel Joy Querber at Vivian Fernandez. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na nagsasabing kung may sarili kayong kwento ng buhay, wag na po kayo mag-atubili. Share nyo na po yan. Ayan po ang ating email address sa baba, mamamiacdo0317@gmail.com. Lowercase yan lahat ha. Wala pong uppercase. Hanggang dito na lang. Bye! Ingat! Love you!